Makasaysayang araw, narito ang ating aralin sa AP7, Quarter 1, Week 5, ang paglaganap ng tao sa Timog Silangang Asya, Austronesian. Kasanayang pampagkatuto, nasusuri ang kalinangang Austronesiano at Imperyong Maritima kaugnay sa pagbuo ng kalinangan ng Pilipinas at Timog Silangang Asya. Mga layunin: natatalakay ang konsepto ng Austronesian at Mainland Origin Hypothesis ni Bellwood. Napahahalagahan ang pinagmulang lahi ng mga Pilipino at nakagagawa ng isang pagsasaliksik hinggil sa pinagmulang lahi ng karatig bansa at pagkakatulad nito sa Pilipinas. Para sa ating panimulang gawain, ating isagawa ang gawaing susing salita ng aralin. Ating isaayos ang mga pinaghalo-halong mga titik sa bawat bilang upang mabuo ang tamang salita. Ito ang tawag sa isang pangkat ng mga tao sa Timog Silangang Asya, Oceania at Madagascar na nagsasalita ng isa sa mga wikang Austronesian. Magaling, ito ay Austronesian. Pangalawa, ito ay isang subregion ng kontinenteng Asya. Kung Timog Silangang Asya ang iyong sagot, ito ay tama. Katlo, ito ay isang bansa na matatagpuan sa silangang bahagi ng kontinente ng Asya. Kilala rin ito bilang bansa na pinakamataas ang populasyon sa Asya. Binabati kita, ito ay China. Ikaapat, ito ay bansa na nakalatag sa kanlurang Pacific at nasa pagitan ng Japan at Pilipinas. Tama, ito ay ang Taiwan. At ikalima, ito ang bansa sa Timog Silangang Asya na tinaguriang may pinakamalaking arkipelago sa buong mundo. Mahusay, ito ay Indonesia. Sa loob ng mahabang panahon, tayo ay naniwala at sumunod sa paniniwalang ang pinagmula ng mga sinaunang tao sa ating bansa ay ang mga Aita, Indones at Malay. Ito ay base sa Waves of Migration Theory ni Henry Otley Beyer, subalit sa kasalukuyan ay mas tinatanggap na ng mga eksperto na ang pinagmula ng mga unang tao sa Timog Silangang Asya ay ang mga Austronesians. Ito ay base sa mga pag-aaral ni Peter Bellwood at Wilhelm Solheim. Sila ay kilalang mga dalubhasa sa larangan ng pag-aaral ng Timog Silangang Asya at prehistoric archaeology. Sila ay nagbigay ng mahalagang teorya at kontribusyon sa pag-unawa sa pinagmulan at paglaganap ng mga Austronesian sa rehiyong ito. Sino nga ba ang mga Austronesian? Ang mga Austronesian ay ang pangkat ng mga taong gumagamit o nagsasalita ng wikang Austronesian. Nanirahan sila sa gawing Timog Silangang Asya, Polynesia at Oceania. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga unang dumating na Austronesian ay nanatili sa Hilagang Luzon at nadatnan ang mga Austral-Melanesian na nauna nang nanirahan doon. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon ulit ng migrasyon hanggang sa kumalat na sila sa buong kapuluan hanggang sa mga isla ng Celebes, Borneo at Indonesia. Si Peter Bellwood ay isang arkeologong Australian, dalubhasa sa mga pag-aaral ng populasyon sa Timog Silangang Asya at sa Pacific. Ipinaliwanag niya sa kaniyang teorya ng Austronesian migration ang dahilan ng pagkakatulad sa kultura, wika at pisikal na katangian ng mga bansa sa Asya. Ayon sa teoryang Austronesian migration, ang mga Austronesian ang ninuno ng mga Pilipino. Ang mga taong nagsasalita ng Austronesian ang ninuno ng lahat ng mga tao sa Timog Silangang Asya. Noong 2500 BCE, ang mga Austronesian ay nakarating sa Pilipinas mula sa Taiwan. Sa Timog China naman ang orihinal na pinagmula ng mga taong ito. Ito ay kinilalang teoryang Austronesian migration na kinilala din bilang Mainland Origin Hypothesis. Kilala rin ang teoryang ito bilang Mainland Origin Hypothesis na kung saan binigyang diin na nagmula ang mga Austronesian sa Timog China na naglakbay sa Taiwan at nagtungo sa Hilagang Pilipinas.
Mula sa Pilipinas ay nagtungo naman sa Indonesia, ang iba naman ay nagtungo sa Malaysia, gayon din sa New Guinea, Samoa, Hawaii, Eastern Island hanggang sa Madagascar. Ito rin ang naging batayan ni Bellwood sa kanyang teorya sa pagkakatulad ng wikang gamit sa Timog Silangang Asya at sa Pacific. Imperyong Maritima o Insular, Pilipinas bago ang 1565. Tinawag na Maritima o Insular ang bansang Pilipinas dahil ito ay napaliligiran ng tubig. Sa panahong ito, ang Pilipinas ay binubuo ng mga barangay sa Luzon at Visayas at tanging Mindanao ang yumakap sa relihiyong Islam. Nagtatag ng mga sultanato sa Lanao at Sulu. Makikita rin ang mga impluwensya ng Chino sa ating kultura. Gayon din ang mga impluwensyang Muslim na nakikita sa pamumuhay ng mga mamamayan sa Mindanao. Ang migrasyon o pandarayuhan sa loob ng isang bansa at maging sa ibang bansa ay mahalagang salik sa pagtataya ng kaunlarang pangkabuhayan. Ito ay hindi na bagong pangyayari sapagkat ang prosesong ito ay bahagi na ng mahabang kasaysayan ng Asya. Dahil sa migrasyon, ay napaunlad ang mga pamayanan dahil sa paninirahan ng ating mga ninuno na pinagmula ng ating lahi. Maaari na rin ituring ang migrasyon bilang salik ng pagpapaunlad ng isang lipunan at estado. Halimbawa na rito ang kasaysayan ng Timog Silangang Asya, ang pandarayuhan na isinagawa ng mga Indian at Chino na nagresulta sa pagdami ng kanilang bilang sa nabanggit na lugar at sa pagpapaunlad ng ekonomiya ng rehiyon. Matapos malaman ang mahahalagang impormasyon at pangyayari tungkol sa kalinangang Austronesian at Imperyong Maritima kaugnay sa pagbuo ng kalinangan ng Pilipinas at Timog Silangang Asya, ating isagawa ang gawaing sagutin natin. Ano ang kahulugan ng Austronesian? Ito ang maaaring sagot. Ang pangkat ng mga taong gumagamit o nagsasalita ng Austronesian ay ang Austronesian. Ang ninuno ng mga Pilipino at sila rin ang ninuno ng lahat ng mga tao sa Timog Silangang Asya. Ano ang ibig sabihin ng teoryang mainland origin hypothesis ni Peter Bellwood? Ang teoryang nagpapaliwanag na nagmula ang mga Austronesian sa Timog China na naglakbay sa Taiwan at nagtungo sa Hilagang Pilipinas. Mula sa Pilipinas ay nagtungo naman sa Indonesia. Ang iba ay nagtungo sa Malaysia, gayon din sa New Guinea, Samoa, Hawaii, Eastern Island hanggang Madagascar. Ano ipinaliliwanag ng teorya ng Austronesian migration ang pinagmula ng ninuno ng mga Pilipino? Ang mga Austronesian ang ninuno ng mga Pilipino. Ang mga taong nagsasalita ng Austronesian ang ninuno ng lahat ng mga tao sa Timog Silangang Asya. Noong 2500 BCE, ang mga Austronesian ay nakarating sa Pilipinas mula sa Taiwan. Sa Timog China naman ang orihinal na pinagmula ng mga taong ito. Paano mo pahahalagahan ang pinagmulang lahi ng mga Pilipino? Para sa katanungang ito, isulat sa iyong kwaderno ang iyong sagot. Para sa ating huling gawain, isagawa natin ang pagbubuod. Punan ng angkop na salita ang mga patlang na lilinang sa paksang nakalahad. Piliin sa loob ng kahon ang angkop na salita. Ang pangkat ng mga taong gumagamit o nagsasalita ng Austronesian ay tinatawag na Austronesian. Nanirahan sila sa gawing Timog Silangang Asya, Polynesia at Oceania. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga unang dumating na Austronesian ay nanatili sa Hilagang Luzon at nadatnan ang mga Austral-Melanesian na nauna nang nanirahan doon. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon ulit ng migrasyon hanggang sa kumalat na sila sa buong kapuluan hanggang sa mga isla ng Celebes, Borneo at Indonesia. Ayon sa arkeologong Australian na si Peter Bellwood,
Isang dalubhasa sa mga pag-aaral ng populasyon sa Timog Silangang Asya at sa Pacific. Ipinaliwanag sa kanyang teorya ng Austronesian migration ang dahilan ng pagkakatulad sa kultura, wika at pisikal na katangian ng mga bansa sa Asya. Ang mga Austronesian ang ninuno ng mga Pilipino. Ang mga taong nagsasalita ng Austronesian ang ninuno ng lahat ng mga tao sa Timog Silangang Asya. Noong 2500 BCE, ang mga Austronesian ay nakarating sa Pilipinas mula sa Taiwan. Sa Timog China naman ang orihinal na pinagmulan ng mga taong ito. Ito ay kinilalang teoryang Austronesian migration. Kilala rin ang teoryang ito bilang mainland origin hypothesis na kung saan binigyang diin na nagmula ang mga Austronesian sa Timog China na naglakbay sa Taiwan at nagtungo sa Hilagang Pilipinas. Mula sa Pilipinas ay nagtungo naman sa Indonesia. Ang iba ay nagtungo sa Malaysia, gayon din sa New Guinea, Samoa, Hawaii, Eastern Island hanggang Madagascar. Ito rin ang naging batayan ni Bellwood sa kanyang teorya sa pagkakatulad ng wikang gamit sa Timog Silangang Asya at sa Pacific. Maraming salamat. Muli, ang ating aralin ay tungkol sa paglaganap ng tao sa Timog Silangang Asya, AP7, Quarter 1, Week 5. Laging tatandaan, mag-aral is fun, sa aral pan.